Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat, no? Madaling araw pa rin po dito. At ngayon naman po ay titingnan naman po natin ang situation number 3, no? I hope na napanood nyo na po yung situation 1, situation 2, bago po kayo tumalon dito sa situation 3, no? At makita po natin kung ano po yung kagandahan ng bawat situation. Mamimili po kayo kung kayo ay nasa situation 1 ba, ang person nyo ba ay nasa situation 1, ang person nyo ba ay nasa situation 2. At ngayon naman po ay titingnan natin, baka naman po ang person nyo ay nasa situation number 3. We'll see. Ano po kaya ang makikita natin sa situation number 3? Tingnan po natin ang situation number 3 naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tingnan po natin kung ano ang makikita natin sa situation number 3. Yan, makikita nyo po talagang balasado po ang ating mga baraha, no? Para makita nyo po na talagang hindi po ito coincidence lang, no, na nabunot natin dahil hindi nabalasang mabuti. Talagang kitang-kita nyo po na talagang binabalasa ko. Yan, panoorin nyo po lahat, no? At para makita nyo po na talagang binalasa po natin ang ating mga baraha. Okay? Pili na po tayo ng 10 for our situation 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Freedom and restoring control. Okay. Ang person na po nito, maybe, no, medyo matagal na rin po kayo, and kahit papano po kayo pong dalawa ay nagkaroon ng maayos na relationship, masayang relationship, and only to find out ngayon po, naguluhan ka po dahil biglang may dumating po sa inyong hindi inaasahan na sitwasyon, hindi inaasahan na nangyari po sa inyo ang mga bagay na ganito. Nagkaroon po siya ng third party, no? Kinuha niya po ulit yung freedom and nag-restore niya po yung kanyang freedom, but hindi ka rin po niya ma-let go totally. Hindi ka po niya ma-let go totally, at hindi niya po ikaw hindi ka po niya ma-let go na
parang gusto niya kahit na nire-restore niya yung freedom niya, ay nandiyan ka pa rin po sa tabi niya. I feel that this situation is somehow freedom and restoring control, pero gusto niya nandiyan ka pa lang, is somehow meron po kayong communication, no, ng inyong person, ano. Ang person nyo ay gusto niya hindi ka mawala sa tabi niya. Parang ang feeling niya, no, patapusin mo lang siya sa mga ganitong pakiramdam niya, and babalik pa rin siya daw sa iyo sa huli, no? Parang ang gusto niya lang, hindi naman po pwede to, no? Parang option ka sa nangyayari dito, no? Confused po kasi siya, no right choice. Very confused po ang person nyo, and as a matter of fact, hindi niya po alam ano ba talaga daw ang gusto niya. Hindi niya po malaman-laman kung ano po ba ang kanyang gustong mangyari. Hindi niya po alam kung ano daw ba, no? Kung let go, hold on, let go, hold on, hold or let go. Hindi niya po alam, no? Parang ayaw niya rin pong mawala ka. Hindi niya din po kayang mawala ka. And as a matter of fact, ang tingin niya po sa iyo, dapat po ay nandiyan ka pa rin po, no? Somehow, nagsorry po ito sa iyo, pero kahit nagsorry siya sa iyo, pakiramdam mo wala ka na rin pong, may trust issues ka na sa taong ito, no? Ang pakiramdam mo po sa kanya ay hindi mo na po alam kung ano ba talaga, no? Kung nagsisinungaling siya dahil gusto kanyang i-hold, nagsisinungaling ba siya o nagsasabi ba siya ng totoo? Wala ka na pong, medyo naapektuhan na po yung tiwala mo dito sa taong to. There is this trust issues na hindi mo po talaga, hindi mo po sa kanya talaga maibigay na yung tiwala mo, because ang pakiramdam mo po, napakasinungaling na niya sa'yo, hindi mo alam ano yung totoo sa hindi. Ang parang pakiramdam ko po sa person niya is gusto niya pong mag-explore, and yet gusto niya nandyan ka pa rin sa tabi niya, and yet gusto niya nakasupport ka pa din sa kanya. At kung hindi ito mag-work out, lahat-lahat is kayo pa rin daw po sa huli, na nagbibigay sa iyo ng too much suffering, grief, heartbreak, sobrang sakit po sa iyo ng nangyayari, no? Parang siya is hot and cold siya sa'yo, ikaw pa rin ang may kasalanan, kahit siya na yung gumawa ng ganito, ikaw pa rin ang sinisisi niya, ikaw pa din ang may kasalanan, and somehow, hindi niya alam, no, bakit ganyan daw po yung kanyang pakiramdam. Lagi ko itong nabubuno talaga itong fatigue, no, kanina pa, at kahapon pa, no, lagi siyang lumalabas kasi napapagod din po siya sa sitwasyon niyo. Sobrang pagod din siya sa sitwasyon na meron siya para sa sarili niya. Hindi niya din po alam kung paano niya po ito tatahakin ng tama, kasi ito po ay parang nagbago nung napunta sa iyo, no? Pero lumabas po ulit yung ganyan niyang pakiramdam, yung ganyan niyang ugali, no? Pero parang ayaw niya nilalabanan niya. Medyo magulo, confusing tong taong to, no? Tong sa situation 3. Somehow gusto niyang makawala, pero ayaw kanyang mawala. Ang gulo, di ba? Gusto niya nandyan ka lang, and kung hindi po ito mag-work out, no, sa lahat-lahat ay gusto niya nandyan ka pa rin, kayo pa rin. Parang ang gusto niya, yung direction niya is pagbigyan mo muna siya, maglalaro lang daw muna siya or mag-e-explore, and then babalik din naman siya sa iyo, pagsawain mo lang daw siya. This is very disgusting, no, tong sitwasyon na to, no. Hindi niya maintindihan yung kanyang sarili, ano yung gusto niya. At the same time, ingat na ingat din siyang mawala ka, no. Talagang hinuhold pa kanya, ay sigurista siya, ayaw po niya na mawala ka din sa kanya. At the same time ay hindi rin naman po siya makapagseryoso sa iyo, no. Hindi rin niya po kayang magseryoso na sa ngayon, pero
ino-hold ka po niya. Ang kailangan mo ring gawin dito is to let go also, no? Mag-disconnect ka. You disconnect from this person. Kasi hanggang hindi ka nagdi-disconnect sa person na ito, hindi niya po marirealize yung pagkawala mo. Maniwala ka sa akin, no? As long as nagpapadala ka sa kanyang hot and cold, nagpapadala ka sa kanyang mga kaswitan, no, kahit na nagawa niya na sa ito, mahihirapan ka po, no? Talagang magkakaroon lagi ng dissatisfaction and lack of inner joy. Why? Kasi hindi niya mabibigay sa yung 100% na attention, pagmamahal, suporta na gusto mo. As long as hindi ka nagdi-disconnect from this person, hindi niya nararamdaman na this time seryoso ka, kung ikaw, kung merong iba, doon na siya. As long na feeling niya pumapayag ka sa ganyang klaseng sitwasyon, sinasabi ko po sa'yo, hindi po kayo magiging okay, and he or she will never choose you alone, no? Kailangan mo pong bigyan ito ng taning, no, ng ultimatum, no, or ultimatum, no? Kailangan mo po siyang bigyan ng ganyan dahil hindi po ito talaga totally matututo. Kailangan niya pong maramdaman yung pagkawala mo, stress, burnout, restlessness. Kailangan niyang maramdaman yan lahat na ganyan ang pakiramdam niya pag mawawala ka na ng tuluyan sa kanya. As long as hindi mo po maramdaman, hindi niya po maramdaman na ganyan ka, wala pong mangyayari, no? You will always be frustrated, no, sa takbo ng sitwasyon na meron kayo. You will always feel na, ano ba to? Option ba ako? As long as you tolerate that situation, hindi ka umaalis, and sinasagot mo pa rin siya, kinakausap mo pa rin siya, kahit papano hindi niya nararamdaman yung pagkawala mo, I tell you, ikaw ang nagtotolerate niyan sa sarili mo. No, there is this resentment and desire to reconcile, forgiveness. Pag naramdaman niya na nagpo-pull out ka na umaalis ka na sa kanya, siya po mismo ang makakaramdam ng resentment and desire to reconcile with you. Pakabahin mo ito, no? Hindi yung, nandyan lang naman siya, kayang-kaya ko naman na i-win back siya. Kayang-kaya kanyang i-win back kasi konting gawa niya lang sa'yo ng something, natatouch ka na, wala pong mangyayari sa'yo. I tell you, talo ka po dito, no? You will always, napaka-selfish nitong taong to, you will always feel insecure pag tinolerate mo po yan, no? You have to make a decision na ayusin nyo na or hindi, no? Kung hindi, bye-bye American Pie. Kasi kung pagpapatuloy mo po na ganyan, ako na po nagsasabi sa iyo, wala po kayong pupuntahan. You will always end up hurting yourself. At darating po yung araw na magagalit ka na rin sa sarili mo, magagalit ka sa kanya, magagalit ka sa sarili mo. Kaya dapat ngayon pa lang po, you have to have your willpower and desire and inspiration para malabanan yung ganito ng tukso, no? Kailangan stop all communication. Huwag ka pong matakot na stop, baka lalo siyang mawala sa akin. Lalo po siyang mawawala sa ginagawa mo kung pagpapatuloy mo po yung ganyang klaseng kung yung ganyang klaseng style mo na pumapayag ka po na dalawa kayo. Oo, hindi ka nga pumapayag na dalawa kayo, pero hanggang kinakausap mo siya knowing na meron pa siyang kinakausap na iba, sorry na lang po, hindi mo po ini-help yung sarili mo. Nagiging greedy na siya and you are tolerating that, no? Tinotolerate mo po yan, kaya lalo ka pong mahihirapan, ano? Mixed emotions po ang mararamdaman yung pareho, no? Wala pong mananalo sa inyo sa huli, mas matatalo ka lang po sa laban na ito if you still tolerate this kind of action from him or from her. Kailangan matuto ka pong kumawala, no? Kasi walang direksyon yung ganyang klase, panay conflict lang po ang mangyayari sa iyo. You two will end up hurting each other more,
sa process po ng ganyan yung samahan, no? Ayan po, there's always deception, insecure tactics and strategy. Marami po siyang tactics and strategy para ma-win back ka lang po, and totally hindi po maayos hindi nyo po maaayos ng sobra yung inyong sitwasyon hanggang hindi nyo po yan binibigyan ng desisyon, no? Or matinding desisyon sa buhay mo. Very unstable yung pakiramdam nyo ngayon. There's hindi po maayos, no, yung samahan na mabubuo nyo if hindi nyo ito didesisyonan sa ngayon. Kailangan mong mag-stand sa anuman ang paninindigan mo na ayaw mo na, tama na. You will always end up jealousy, insecure sa sarili mo hanggang ganito po ang iyong sitwasyon, no? Kailangan mo pong panindigan na hindi po palaging dapat ganyan, no? Kailangan po wag kang magpa-manipulate, no? Yung kahinaan mo, alam na alam niya, no? Talaga pong sinasabi ko sa iyo, hindi ka po maaayos hanggang hindi mo po, there are always difficulties, doubts, and lack of satisfaction sa sitwasyon mo. You will never ever be happy, no? Lagi ka pong mai-insecure, magkakaroon ng kahinaan, at ikaw din po yun nga ang magkakaroon ng sadness, depression, negativity hanggang tinotolerate mo po yan. And for your last card, you have to leave everything behind, walk away, no? Disconnect, no? Hanggang hindi ka po nagdi-disconnect, mahihirapan ka po at magpapatuloy po na ganyan ang sitwasyon mo. Okay? So that is your situation 3. I hope na naka-resonate po kayo, and please disconnect. No, stop. No, stop tolerating this kind of situation. You have to let your partner know, or let that person know your value and your worth. Kasi kung tinotolerate mo po yan, ikaw mismo ang hindi nagpapakita ng value at worth mo. And he or she will never ever respect you the way you deserve yung respect and yung value and worth mo. Okay? So, yan po ang situation 3. I hope na naka-resonate kayo. And if you do, can you give me a like and comment down below? At sana po ay paki-like naman po bawat isa sa inyo na nanonood ng ating channel. Baka naman po pwedeng paki-like din, at lambing ko po yan sa inyo. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ayan, maraming salamat po. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and enjoy that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito, no? I really wish nakatulong po ako sa inyo sa mga situations na binigay ko sa inyo. And maraming pong salamat. And hirap po akong mag-upload, so lalabas pa po ako mamaya para ma-upload ko po ito ng sabay-sabay, so I can give the situation sa inyo ng sabay-sabay. Okay? Sana po ay napanood nyo yung situation 1, 2, and 3. Yan, bago po kayo tumakbo dito sa situation 3, I hope napanood nyo yung situation 1 and 2. And maraming salamat po. And to all my Lady Elena, solid and ever loyal family, I love you all from the bottom of my heart. At ang lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. Kaya nyo po yan. Huwag po kayong panghinaan ng loob. And sabi ko nga po sa inyo, life is too short, no? Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story.
I will be back po for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Titingnan ko pa po kung kaya ko pa po magbigay ng situation 4 para sa inyong lahat. Okay? I love you all and God bless you all. I will all see you again on my next reading. Bye! Bigay ni Papa Jesus. Para sa'yo. Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Wala ka ng Okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Gandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Ampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo. Panginoon po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, bye-bye po. God bless po. Ingat
Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa iyo ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato ko ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. O, nagkait. Hindi na size yan. Nasa iba. Kalagala. Ay, talaga. Salamat po. Nalagala ko. E, paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Ah, lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Ito. Oh, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Ah, okay po. Tapos, Kaya mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako natutulog. Ah, okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Oh, isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Eh, ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Ah, sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Natandaan mo na ako. Ito. Ako po. Ah, si tatay. Ah, si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Tay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat Jesus. po, Ito ate. po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Ah, sige. Ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, Tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung root bags po, Kala ko uwi niyo sino po. binubusinahan niya eh. Ah, sige Thank po, you na bye-bye po. Thank you po, salamat po, bye-bye. Brother. Basta. Pabigay ni Papa Jesus. Ang sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Ah, okay. Sige, bye-bye. Hello po. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Ate, lang. Baka maano.
po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh. Pera po. God bless po. Okay. Saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Tay, Hirap na hirap. bibigay po ako ng buso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Ano mo siya, lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh, Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pangdagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po, Kawawa tay. naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Ano? Dapat may tatawagin lahat. Ano kami yun? Narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan, nagtatanong sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel. Na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na naisip